Good day mga kaergan. So ayan, panibagong video na naman tayo mga kaergan. At nakikita nyo rito ngayon yung isang barrel. Hawak-hawak ko po tong barrel. Bale, ang video na to ay para sa ika-3 tips na naibagay ko sa inyo noon kung paano nga ba i-upgrade pagdating sa power ang ating mga unit. Matatandaan nyo doon, sinabi ko na use longer barrel. Etong video na to, makikita natin ano nga ba ang significant effect ng mas mahabang barrel at i-discuss ko rin kung ano ang pagkakaiba nila sa mas maliit na barrel. I-compare natin as my experience nakasali sa mga topic natin. Dalawang prepare ko na topic dito kasi marami pong pwede nating pag-uusapan at ano, paano at bakit nakakapagbigay ang longer barrel ng mas mataas na power ng ating airgun. Pero marami tayong i-consider dito mga ka-airgun kasi kailangan nating alamin kung ano yung rifling niya, ano nga ba yung types ng kanyang rifling, standard classic ba, smooth twist, lalong-lalo na po kung ilan yung twist rate nito. Okay, magandang topic, di po ba mga ka-airgun? So, umpisaan na natin. Okay, so una, kwento natin yung experience natin. Kung bakit ko dinagdag itong use longer barrel para tumas ang yung muzzle velocity or yung power ng ating airgun. Okay? Na-experience kasi natin mga kaibigan yung short barrel. Kunwari itong A6 barrel na 19. So plus itong receiver na natin ito na nakaset. Iisang setting lang yan. Kumuha tayo ng 19 inches. Sinalpak natin dito. Kinuha natin yung chrono record. Then kinuha natin itong isang ito longer barrel. Sinalpak natin dyan. Kinuha natin yung chrono. Ito 23 inches. NB barrel 23 din. LW polygon non-choke 600 mm or mahigit 23 inches. 39 natin. Kinuha natin din yung chrono record nito. Plus itong 24 inches na bisnack barrel na mayroong mas mataas na twist rate. DBB, sinubukan natin, linagay yung DBB. Kinumpara lahat natin yung record niyan. Mayroon pang 18 inches na mayroon 18 grooves. 18 grooves. Sinubukan natin yan mga ka-airgun. So iba't ibang barrel mula DBB, LW, A6, AC, NB, SNB, Corona Brass barrel na CBB, Corona Brass barrel, CBB, tapos SNB, okay, nasabi ko na yata kanina, and Lars Bisdak barrel. Ang mga nabanggit mga kaibigan, may mga choke yung iba, may mga non-choke dyan, iba-iba yung rifling type. Kunwari standard classic lang, mayroon yung polygon or yung smooth twist na sinasabi natin. Different number of riflings, different twist rate, magkakaiba po yan. And sinubukan natin mga kaibigan, malaki talaga ang epekto pag gagamitan mo ng mas mababa or mas maikling barrel mga kaibigan. So tinest natin yan of, please take note, may isa lang setting nito, hindi na natin ginalaw. Yan po ang kagandahan ng isang Taurus. Pwede mong salpakan yan anytime na gusto mo ng ibang barrel na tinatanggal mo lang yung mga hex screw dyan, salpakan mo lang anytime na gusto mo. So sinalpak natin ang mga yan, nagkaroon siya ng iba't ibang record, and yes, proven 100% na ang mas mahabang barrel nakakapagbigay ng mas mataas na muzzle velocity na pwede nating sabihin nakakapag bigay ng mas mataas na power ng isang airgun unit. Okay?
Ang kagandahang kwento lang nga lang dyan, medyo ise-separate kong video kasi pagsasabayin na natin later on yung power and accuracy, consistency ng isang airgun. Okay? Kasi base sa record na ginawa natin, ibang twist rate, may epekto. Lalaki or tataas yung power. Ibang rifling type, like smooth, polygon, classic, iba rin. Nag-iiba yung muzzle velocity, tumataas, depende, bumababa. So, saka na natin siguro i-discuss yan, yung mga iba't ibang mas malalim na usapan, mas komplikadong usapan pagdating sa barrel. Pag nandun na tayo sa mga video na accuracy, consistency, or airgun tuning. So, airgun power upgrades, susunod na topic natin dito pag natapos lahat yung sinabi nating tips, which is susunod na tips dito sa use longer barrel na tip 3 ay yung operahan ano ba ang nasa loob supposed to be para maging malakas ang iyong receiver or yung buong unit. Okay, so ang mga tips na yon ay combined. 4 na tips yung nabigay, dapat combined po. Pwede ring mayroong instances na nasayo na yung isang tips, iba na yung iban lang ang gagawin mo, mamimit mo na yung malakas na power na gusto mo. Anyhow, hanggang dito muna yung video natin mga kaibigan, kasi nga sinabi ko, mas malalim, mas makomplikadong usapan later on, pero mas magandang nasa accuracy and consistency or nasa airgun tuning na yung usapan para mas maganda, maganda yung kwentuhan. To cut it short, talagang approve. Tataas ang iyong muzzle velocity pag ginapitan mo ng mas mahabang air barrel ang iyong unit. Thank you, mga kargan.